ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumainyo rin. Sa misang ito, patuloy tayong manalangin para sa ating mga kahilingan, manalangin sa mga taong humingi sa atin ng mga panalangin, gayon din para sa ating mga kapatid na may mga karamdaman na nasa kanilang tahanan at sa mga paggamutan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang paring si San Juan Eudes at si Ezekiel Moreno upang ilahad ang mga hiwaga ng kayamanang nasa puso ng iyong anak. Pakundangan sa kanilang ulirang pamumuhay at tagubilin, kami naway umunlad sa pagkabatid sa kaalaman tungkol sa iyo at sa pamumuhay ng matapat sa liwanag ng mabuting balita mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, dumating sa Opra ang anghel ng Panginoon at naupo sa ilalim ng puno ng ensina ni Joas, na kabilang sa lipi ni Abieser. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik at baka siya'y makita ng mga Madyanita. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo ang Panginoon, matapang na bayani." Sumagot si Gideon, "Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon, tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno, at ayon na rin sa kwento nila sa amin? Kami pinabayaan na ng Panginoon. Kung hindi ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madyanitang ito?" Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel."
Sumagot si Gideon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao. Sumagot si Gideon, kung ako, Panginoon, ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang nag-uutos sa akin. Huwag muna kayong umalis at hainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ng Panginoon. Lumakad na nga si Gideon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang lebadura. Pagkaluto, nilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng punong ensina. Sinabi sa kanyang anghel, ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, busan mo ng sabaw. Gayon nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog, at biglang nawala ang anghel. Noon naniwala si Gideon na ang anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita, Diyos ko, nakita ko ng mukhaan ang anghel ng Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang matakot, hindi ka maaano. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang ang Panginoon ay kapayapaan. Panginoon, Salom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang puoy nagsasalita, na bayan niya papayapa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoon, Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Magsitayo po lahat. Si Krishna ay
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumusunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupaing alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung inyong mapapansin, dugtong ng Ebanghelyo kahapon ang ating narinig na Ebanghelyo sa araw na ito. Kahapon ay may isang binatang lalaki na mayaman na gustong sumunod kay Kristo, ngunit kahit ginawa na niya ang lahat, mayroon pa ring habilin sa kanya si Kristo. At ito ang pagbebenta ng kanyang lahat ng ari-arian para sa mga mahihirap. At dahil dito, hindi umimik ang lalaking ito at lumayo, umalis sa harapan ni Kristo. Dugtong ito sapagkat ang Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mas madali pa raw dumaan sa butas ng karayom ang mga kamelyo. At tinanong ito ni Pedro, paano ito mangyayari? Ang sagot ng Diyos, walang imposible kapag ang Diyos ang nagsabi. Kung tutusin, mga kapatid, hindi naman masama ang magkaroon ng ari-arian, ng yaman, ng pera. Ang problema ay kapag ang kayamanan na meron tayo ang nagiging sentro ng ating buhay. Yun bang wala ka ng panahon sa buong araw dahil kakayod ka lang sa trabaho para magkapera mula umaga hanggang gabi. Dito pumapasok ang kasamaan na sinasabi ni Kristo na hindi makakapasok ang sino mang nagmamahal lamang sa salapi o yaman ng mundo. Kapag mas mahalaga na ang iyong negosyo kaysa sa relasyon sa pamilya, kapag mas mahalaga na ang trabaho kumpara sa kalusugan, kapag mas mahalaga ang sarili kaysa ating kapwa. Siguro narinig na niyong sinasabi na kaya tayo nagtatrabaho, kaya kayo nagtatrabaho ay para sa inyong pamilya. Nagtatrabaho kayo para mabuhay, hindi para mamatay. Mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili sa araw na ito. Ano ang mga bagay
na sobrang pinanghahawakan natin, na minsan nagiging hadlang para lumapit tayo sa Diyos. Magsisimba ka na lang, hindi mo pa itutuloy dahil may naisip kang gawin, may naisip kang pupuntahan. Maaring ang humahadlang ay kayamanan, maaring ang humahadlang ambisyon na meron ka, maaring ang humahadlang ay bisyo na meron ka. Hindi na lang ako magsisimba, hindi na lang ako mananalangin dahil makasalanan naman ako. Mas nagkaroon ng puwang ang kasalanan sa puso mo kaysa pumunta ka ng simbahan, magsimba at humingi ng tawad sa iyong kasalanan. Mas nabibigyan ng importansya ang kasalanan kaysa humingi ng tawad. Ang Diyos po, mga kapatid, ay para sa ating mga taong malaya. Malaya sa sobrang pagkakabit sa material na bagay, malaya sa pagiging makasarili, at handang ibigay ang puso para sa Diyos. Pero napakaganda ng pangako ng Diyos sa atin. Ang sabi niya, ang sinumang nag-iiwan ng bahay, kapatid, ama, ina, anak o lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng daang ulit at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Hindi ito isang literal na pag-iwan ng inyong pamilya, ng inyong mga anak. Kumbaga, ang inyong pamilya, ang inyong asawa, ang inyong mga anak, lahat ng inyong buhay ay ialay at ipasa Diyos ang mga ito. Mamuhay ang buong pamilya ayon sa kalooban ng Diyos. Magkamit ng ari-arian batay sa mga pangangailangan, hindi upang maging gahaman, hindi upang naging mayaman ka, ngunit ang iyong kapwa ay patuloy na naghihirap. Ibig sabihin, hindi tayo talo kung pipiliin natin ng Diyos. Hindi kawalan ang pagbitaw sa mga bagay na sagabal sa ating pananampalataya. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakakita kung gaano kalaki ang iyong pera sa bangko, hindi nasusukat sa lupa na meron ka, o di kaya sa ginto, kundi sa relasyon natin sa ating Diyos. Mga kapatid, sana tulad ng mga alagad, matutunan din natin maging Panginoon, ano ang dapat naming gawin. At makinig tayo sa sagot ni Kristo na sinagot niya sa kanyang mga apostoles. Unahin mo ako, unahin mo ang Diyos, at lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Kaya ito ang hamon ko, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng misa at sa inyong pag-uwi. Una, kung may hinahawakan tayong bagay o gawi na pumipigil sa ating paglago kay Kristo, handa ba tayong bitawan ang mga ito? Naniniwala ba tayong ang tunay na gantimpala ay ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos? Naniniwala ba tayo na ang tunay na gantimpala ay ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos? Mga kapatid, piliin natin ang Diyos dahil siya ang kayamanang kailanman ay hindi naiiwan sa ating kamatayan, ang kayamanang hindi nawawala. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, ipamalas natin sa Diyos na ating Ama ang pakikiisa natin sa kanyang bugtong na anak. Hingin natin ang kanyang mga biyaya na mapagpapatatag sa atin upang manatili tayong kasama ni Kristo. Sa bawat panalangin natin tutugon, Panginoon, lingin mo kami.
Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na inihatid ni Kristo sa daigdig ay mapalaganap ng simbahang katolika at nawa ipagkaloob ng Diyos na ang inang simbahan ang maging daan upang magkaisa ang mananampalataya sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na dinala ni Kristo sa daigdig ay matamo ng mga taong nakikipagtunggali at dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkakahati-hati na tinukoy ng Panginoong Hesus ay lubusan nating maunawaan at maging lakas nawa ito ng ating pamilya upang buong tapang tayong pumanig kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, bigyan mo kami ng ibayang lakas sa aming pananampalataya upang magapin namin ang sanhi ng pagkawatak-watak sa aming sambayanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon, na bubuhay at naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ang aming handog. Sa aming paghahain na iyon na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong ang mga santong ipinagdiriwang ay ipinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon
ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa panalangin kanilang inuukol kaysa ng samayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dasalin natin ang panalangin itinuro sa atin ni Hesu Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapas sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbiyayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa makasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Patas ko sa iyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo, tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Higit pa kayang dakila sa pag-ibig na lahat. Iaray ang buhay, walang sa kaibigan. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pindakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenaria ngayong taon ng jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng ugli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patadastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan, pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Maraming salamat po. Ika-4,
Sa darating na August 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakadaob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistant, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental and eye check-up, acupuncture. Layunin natin magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari lamang pong ilabas ang nais pabasbasan. Ay handa ang ating mga sarili para sa pagbabasbas. Panginoong Yesukristo, basbasan mo ang mga dito para sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Ang bawat isang humingi na iyong panalangin, basbasan mo rin ang bawat isa at ang pamilya at lalo tigit humihingi ng kahilingan para sa kagalingan. Ito ay aming samot dalangin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso, tadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa hunang ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Basbasan nawa kayo ng Panginoon sa inyong mga gagawin sa araw na ito, sampunan inyong pamilya, lalo tigit ang inyong mga pag-uwi sa inyong mga tahanan. Gayon din ang inyong mga hanap buhay at kalusugan naway patuloy na basbasan ng ating Panginoong Yesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Canitus tuavium, miranitur condium, mia cogitatur tugium, quam Iesus Dei Filius, Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama po sa panalangin sa umaga. Tayo po ngayon ay nasa 19 ng Agosto, 20 Martes sa karaniwang panahon. Paanyaya po, tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo po ang aking mga labi at pupurihin ka ng aking bibig. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihan Diyos. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo'y lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya'y purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kaliliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, na nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Awit. Ang Diyos nga ay nagbigay makalangit na lakas. Bawat araw may ningning, bugso ng hangit kidlat. Katatagan ng lupa, kadaliman ng dagat, siyang lahat ang may gawa, kaya puso'y may galak. Ang Diyos ngayon nagdala, lakas na aking tulong, karunungang gagabay sa aking magtatanggol. Daan niya'y daraanan, bisig niya'y aking bubong.
Siya ay kaibigan, tunay na Panginoon. Kaya sa aking paggising, alay pasasalamat sa makapangyarihan Diyos na aking nililiyag. Sa lahat ng panahon aking ipahahayag, isang Diyos, tatlong persona, pinagmulan ng lahat. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon, at aking matutuhan sa iyo ang ugaling walang kapintasan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, Panginoon kong mahal. Ang aking susundin tumpak na ugali walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akit ako'y lalapitan? Malinis ang budhing, mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay, di ko tutulutan. Ang sino man taong gawaing masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man siya, ang Diyos ay kalaban. Aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawaing tapat. Maging sa isipan, di ko iisipin ang gawan di tumpak. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kong tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon na matira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Sa aking palasyo yaong sinungaling, di ko papayagan. Sa aking harapan ang mapagkungwari, di ko tutulutan. Lahat ng masama, araw-araw sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ng Diyos ay palalayasin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon, at aking matutuhan sa iyo ang ugaling walang kapintasan. Panginoon, huwag mong iwaksi sa amin ang iyong habag. Napakadakila mo, Panginoong Diyos ng aming mga ninuno. Purihin at parangalan ang iyong pangalan habang panahon. Makatarungan ka at tapat sa lahat ng ginagawa mo. Matutuwid ang iyong landas. Walang kinikilingan ang mga hatol mo. Talagang kami nagkasala, lumabag sa kautusan at naghimagsik sa iyo. Hindi namin ginanap ang iyong mga utos na para rin sa kabutihan naming lahat. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi, gaya ng mga bituin sa langit at ang buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaabang ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-aalayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamangyan. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon. Nabagbag ang puso at napakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, huwag mong iwaksi sa amin ang iyong habag. O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit. Purihin ang Panginoon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag.
Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Langit mong tahanan na iyong hubugin. Panginoon, lisanin mo't bumaba sa amin. Mga kabundukan na iyong hipuin. Lalabas ang usok aming mapapansin. Ang maraming kidlat ay iyong suguin. Lahat kong kaaway iyong pakalatin. Sa pagtakas nila ay iyong tudlain. Hawakan mo ako at iyong itaas. Sa kalalimang tubig ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo't nang di mapahamak. Sa mga dayuhang may taglay na lakas. Ubod sinungaling na walang katulad. Kahit ang pangako ay sumpaing lahat. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob. At iniligtas mo si David mong lingkod. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggantipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Panginoon, dinggin mo ang aking hibig. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Panginoon, dinggin mo ang aking hibig. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Naratnan ako ng umaga na tumatawag sa iyo. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang aking hibig. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Tayo po ay magsitayo. Papuring awit ni Zacarias. Panginoon, iligtas mo kami sa kamay ng aming mga kaaway. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating ama si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan, at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagin ng ating Diyos, magbubukan liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas mo kami sa kamay ng aming mga kaaway. Sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakang magpuri sa Kanya ngayong umaga at nagpapalakas ng aming pag-asa, tayo'y manalangin.
Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon at Ama ni Jesus na aming manunubos. Dahil sa pamamagitan niya, napasa amin ang karunungan at walang hanggang buhay na iyong kalaob. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Gawin kaming maging mapagkumbaba bilang pagmamahal kay Kristo. Tulungan kaming makapaglingkod sa kapwa. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Isugo sa amin iyong lingkod ang iyong Espiritong Banal. Tulutan kaming maging tapat sa pagmamahalan. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami iyong pakinggan. Ninais mong gumawa ang tao at binigyan ng kapangyarihang pamahalaan ang sangkalupaan. Magbigay dangal nawa sa iyo ang aming mga awa at sa aming kapwa makapagpabanal. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Sabay-sabay natin dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, dagdagan mo ang pananampalatayang kaloob mo sa amin, ay marapating magkamit na kaganapang makalangit. Ang aming pagpupuri sa iyo sa simula ng araw na ito, hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birhen, Ipanalangin mo kami. mahal na Birhen ng awa, panalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng banal na alagad sa iyong simbahan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.